One time umuwi ako sa amin para i-celebrate yung birthday ng anak ko. Nag-away kami at nag-walk out ako. Sinog niya yung tatlong anak namin. Buti na lang pinatay ng pangalawa kong anak ang apoy. Age 10, 7 at 6 pa noon ang mga anak ko. 40 years old na ako ngayon at meron akong 5 anak. Age 21, 18, 16, 15 at 13. Matagal kami nag-live-in ng asawa ko bago nagpakasal. Last 2009. Nung umpisa mabait, masipag at maalaga yung asawa ko pero tumatagal ay nag-iiba. Puro bisyo ang inaatupag pero nagtatrabaho naman siya. Source of income niya sa bukid, nakikisaka. Buntis ako that time, running 9 months na sa second baby namin. At 2 years old pa lang ang panganay ko, puro sila lalaki. Nagkasakit ang asawa ko, nakamuntik na niyang ikamatay. Pero gumaling din naman siya dahil itinigil na niya yung pagbibisyo. Lumipat kami sa pamilya ng magulang ko at naging okay naman kami. Kasi tinutulungan kami ng pamilya ko. Binigyan kami ng malawak na sakahan at kalabaw ng pamilya ko. Hanggang nabuntis ako sa ikatlo kong anak na lalaki. At napagkasundoan namin na ipampon sa ate ko na walang anak. Nabuntis ako sa ikaapat kong anak at ngayon ngay babae na. At noon ngay ikinasal na kami. Akala ko magiging okay na yung buhay namin kasi sobrang masipag kami pati na mga anak namin. Sobrang saya sa pakiramdam kasi nakakapundar na rin kami. Pero dun ulit siya nag-umpisang bumalik sa dating bisyo niya. Inom, sugal, barkada at nagpupunta na rin siya sa mga beer house. Pinababayaan na niya kami ng mga bata at lahat ng obligasyon ay napunta na sa akin. Hanggang sa lagi na kaming nag-aaway, nagkakasakita na sa harap ng mga anak ko. Pero tuloy pa rin ang buhay. Dumating sa point na tinataguan niya na rin ako ng pera at nalubog na rin kami sa utang. Lagi kami nag-aaway sa pera. Kampante kasi siya dahil masipag pa rin ako at maalaga sa mga anak ko. At nandyan palagi ang nanay ko para sa akin. Fast forward ay namatay ang nanay ko. Lalong naghirap kami. At napunta sa panganay ko ang responsibilidad na alagaan ng mga kapatid niya. At dahil halos araw-araw kami nag-aaway, naglayas ako noon. Doon ako tumira sa pinsan ko at pinalad ako na makapasok sa bakery ng tiyahin ko. Pinabayaan ko ang asawa ko ng 2 buwan sa mga bata. Binibisita ko na lang ang mga bata sa school at binibigyan ko ng panggastos. At doon nagbago yung asawa ko. Naging okay ulit kami at nagtatrabaho pa rin ako pero weekly na akong umuwi kasi malayo sa amin. At doon ngayon nawili ako makipag-chat sa kahit na sino. Pampatay oras ko lang naman kasi puyatan ako sa trabaho at hindi ko maramdaman ang concern ng asawa ko. Tatawag lang pag kailangan ng pera at sobrang toxic na ng relasyon namin. Sa sobrang hirap ng buhay ay nalubog kami sa utang. Hanggang sa naging trabaho ko ay nagawa ko ng ibenta ang sarili ko. Kasi naisip ko wala rin naman akong halaga sa asawa ko. Kasi ang tingin niya sa akin ay isang maruming babae. Hindi kasi siya ang nakauna sa akin. Patuloy pa rin siya sa pagbibisyo niya at barkada at ako'y nagtatrabaho pa rin. Lahat ng pangangailangan ng anak ko binibigay ko. Makain kami sa fast food at naliligo sa mga resort pag day off ko. Ang mga perang nakukuha ko sa mga kachat ko itinatago ko at ang iba'y ibinibili ko ng mga kailangan nila. Hanggang sa marami ng chismis ang nakarating sa asawa ko. At dahil doon ay lagi kaming nag-aaway. One time na umuwi ako para i-celebrate yung birthday ng anak ko at nag-away kami at dahil doon ay nag-walk out ako. Niya yung 3 anak namin. Buti na lang pinatay ng pangalawa ko yung apoy. Age 10, 7 at 6 pa noon ang mga anak ko. At nang malaman ko yun ay inilayo ko na yung mga anak ko sa kanya at pinablatter ko siya. Nalaman ko rin sa ate ko na habang nagsasama kami ay may babae na rin pala siya. Yung ka-fling ko naging desidido na rin siya sa akin at nagkasundo kami na siya na muna magsuporta sa amin. Binata siya, masipag at mas bata pa sa akin ng 8 taon. Hindi na rin ako nakapagtrabaho dahil naoperahan ako sa 2 kong mata. Muslim nga pala yung kinakasama ko. At siya na rin ang naging katulong ko sa mga anak ko. Dahil once a year lang din naman nagbibigay yung asawa ko ng pera at 1.5 or 1K lang. Okay pa rin naman yung pagsasama namin ni Muslim. Tanggap niya ang mga anak ko at ang pagsasama namin ay naging pribado. Hanggang sa nalaman ko na merong naging babae rin yung asawa ko at naanakan din niya. Nagsama rin sila, hindi lang isa kundi 2. Masakit lang sa akin kasi umasa ako na susuyuin niya kami at ang gusto ko'y maayos pa kami. Si Muslim naman ay may kasunduan kami na kung magdesisyon kaming mag-asawa na magkaayos kami para sa pamilya ay handa naman siyang bumitaw at magpaubaya. Alam naman kasi niya nakabit lang siya at ang legal pa rin ang mas may karapatan sa akin. Sobrang sakit kasi hindi man lang niya binaba yung pride para sa amin ng mga anak niya. Imbes ay nang babae rin siya at kinalimutan niya na rin ang mga anak namin. Dininay niya pa kami ng mga anak niya sa mga nagiging kabit niya. Hanggang sa isang araw ay kinontak ako ng asawa ko. Ang sabi niya makikipagbalikan siya sa akin at humihingi siya ng tawad sa mga nangyari. Pero hanggang salita lang pala kasi nung nagkaharap kami sa DSWD ay para na lang daw sa mga bata at doon ay magsusuporta siya. Pero ilang buwan lang din ay wala rin. Ni humingi nga ng tawad sa akin ng harapan ni hindi niya nagawa. Pa-advise naman po ako, Mami Len. Maniniwala pa ba ako sa kanya sa sinasabi niyang mahal niya kami ng mga bata? Na kahit sa special day ng anak niya ay wala man lang siyang grief. Na kahit na pangangamusta ay wala rin. Willing akong ayusin ang relasyon namin kung gagawa siya ng paraan. Hiling ko lang sana ay makasama pa rin siya ng mga anak namin. Kailangan ko ng real talk nyo. Letter sender, Glyza.
Mami, hindi kita mahusgahan sa panandaliang pagbebenta ng katawan mo. Kasi kahit ganon ay mga anak mo pa rin ang inuuna mo. Pero hindi ko sinasabi na tamang way yun para makatawid ka sa buhay. Maraming pwedeng gawin na kumita ng pera sa malinis na paraan. And mami, please lang, malalaki na yung mga anak mo. Ilang beses mo na rin siyang napatawad, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Pero hindi pa rin naman tuluyang nagbabago. Sa ginawa pa lang niya sa mga anak mo, hindi na makatao pusong demonyo. Imagine na lang na mga bata pa sila noon. Rason na yun para kalimutan at tuluyang ibaon na siya sa limot. Mag-move on ka na, awa mo na sa sarili mo. Huwag ka nang umasa sa kanya at malaya ka na sa lahat ng pasakit na binigay niya sa'yo. May mga anak ka, sila ang mahalin mo, lalo na ang sarili mo. Hindi kita mariltok sa sobrang dami ng pinagdaanan mo. At akala ko talaga magiging matatag ka na, pero hindi pa rin pala. Mami, patatagin mo naman yung sarili mo. Kayanin mo naman. Sanayin mo na kayo na lang mag-iina talaga. Mami, hindi ka dapat nagmamalimos ng pagmamahal sa ganyang klase ng lalaki. Sa sustento, kung may minor pa, huwag kang pumayag na hindi magbibigay. Ipakulong mo kung hindi tutupad sa napagkasunduan at para hindi na rin siya mapakinabangan ng mga babae niya. Deserve niyang humimas ng rehas.